Di mo akalain na may ganitong motor na pala sa Pinas, yung balanse yung pormahan sa specs, sa mga features nito at sakto lang din ng presyo. Silipin natin ngayong araw ang Bosch SR150 GT. Tara! Nandito tayo ngayon sa LGM Antipolo para i-review ang Bosch SR150 GT. Sa tapat lang ito ng Itares. Paki-like ng video mga boss bago tayo magpatuloy. Let's go! Tingnan natin ang looks ng Bosch SR150 GT. Ang sporty ng datingan nito kasi maraming detail. May mga deep lining at edges din. Maxi scooter ito, may malapad na front face. May windshield na tinted. Gusto ko yung sukat ng kanyang windshield kasi sakto lang. Hindi masyadong mahaba or hindi din masyadong malapad. Sakto lang. May comfortable footboard para sa mga rider dahil pwede tayo ditong mag-stretch out sakaling mangalay man tayo sa mahabang biyahe dahil merong extension yung kanyang footboard. Sa upuan naman ito, medyo malambot din, makapalang cushioning. May mga stitches din ito na ayos din, dagdag sa disenyo ng upuan, parang nagsilbing division ng upuan ng rider at ng back ride. Sa kanya namang grab bar, parang top box bracket ready na. Malapad din yung kanyang back ride foot peg, kaya hindi lang ang rider yung komportable, maging yung kanyang back ride ay komportable din dahil napakalapad ng kanyang backlight peg. Maangas din yung kanyang headlight, parang ang datingan nito matapang kasi parang mga matang ng lilisik. Meron na rin siyang kasamang DRL dito sa kanyang headlight, sa kanya namang mga signal light dito sa unahan naka-vertical at naka-LED na po lahat yan. Meron pang ventilation dito sa kanyang bandang ibaba. Dito naman sa bandang likuran medyo malaki din yung kanyang tail light. Integrated na nga pala dito yung kanyang signal light kaya wala tayong masasaging signal light dito unlike dun sa ibang mga motor. At naka-LED na rin po ang mga yan. Premium din yung kanyang datingan. Wala siyang decals. Meron lang siyang mga emblem dito nga sa kanyang unahan, dito sa bandang gilid magkabilaan. Nandyan yung Bosch na brand logo, simple lang. At dito naman sa bandang ibaba sa kanyang front fender, merong TCS at Bosch pa rin dito sa kanyang gitna ng handle. At ang 3D emblem na naka-highlights dito sa bandang likuran, magkabilaan din na SR150 GT. Walang duda sa kanyang forma na hindi din talaga magpapahuli at medyo angat pa nga sa iba Pero sa kanyang specs, panalo ba? Meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact. Single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2-valve kaya matipid pa sa gas at naka-FI pa kaya bukod sa matipid sa gas ay maganda pa ang kanyang performance. Naka-liquid cooled na rin ito na subok pang long ride na may maximum power naman na 10.5 kW at 8,500 RPM at 40 Nm of torque at 6,500 RPM naman. 10.6:1 ang kanyang compression ratio at 57.3/58 naman ang kanyang bore and stroke. Ang starting system nito ay electric CVT automatic. Keyless na rin pala ang motor na to at katabi nito ang dalawang button. Kung bubuksan natin ang tangke na located naman dito sa kanyang bandang gitna sa unahan, kaya napaka-convenient nito kung magpapagas tayo hindi na kailangan nating tumayo pa. So pihitin lang natin ito at mabubuksan na yung kanyang tank cap na may tank capacity na 8 liters at meron namang 50 to 55 km per liter ang kanyang gasoline consumption. At ang isang button naman dito ay para naman buksan ang ating underseat compartment. Kasya ang mga importanteng bagay kagaya ng papeles, payong, kapote o tsinelas. Hindi man magkasya ang full face na helmet pero ang half face na helmet ay sigurado namang magkakasya. At meron din naman siyang helmet hook dito kung trip natin na isabit yung ating mga helmet. Klaro at malinaw nating makikita ang mga basic na info indicator sa motor na to at madali din natin maintindihan dahil naka full LED na po ang instrument panel nito. Ang mga switches naman nito sa kaliwa, nandyan ang passing light, high and low, hazard, turn signals at ang kanyang busina. At sa kanan naman, nandyan yung engine kill at ang electric starter. Meron din siyang front storage dito sa kanyang bandang unahan. Sa left side, meron siyang takip. Kasyang-kasya dito yung ating mga mobile phone dahil pwede rin naman kasi tayo dito mag-charge dahil meron na rin siyang USB charging port. Safe na safe tayo dito pag nagmamaneho dahil bukod sa naka-dual ABS na ang preno nito ay meron pa siyang TCS or traction control system. Naka-dual ABS kaya hindi basta-basta maglalak ang ating mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga brake lever. Usually kasi pag walang ABS ang preno natin, maglalak ito at ahantong sa pagkadulas ng gulong at worst kung masemplang pa tayo. Ang TCS naman or traction control system ang nagpapasynchronize sa kanyang mga gulong. In
in case na madulas ang kalsada, let's say maputik, basa or mabuhangin, ay hindi hahayaan na madulas ang ating hulihang gulong, kaya proportion pa rin ang ikot ng hulihang gulong doon sa ikot ng gulong sa unahan. Bukod doon ay mayroon din naman siyang emergency stop signal. Signal ito para doon naman sa mga nasa hulihan natin. Kapag may hindi inaasahan or bigla ang pagpreno, ay automatic na magbi-blink ang ating mga signal light sa huli para magbigay ng warning sa likuran natin para maiwasan ang pagsalbok or pagbangga ng mga sasakyan sa likuran natin. Lahat ng safety features na yan ay nasa isang 150cc na motor, pero lahat ng yan ay baliwala kung talagang hindi tayo maingat sa pagmamaneho. Kaya mas okay pa rin pag disiplinado sa kalsada. Sa kanyang mga gulong, may sukat sa unahan na 110/70 by 14 at sa likod naman ay may sukat na 130/70 by 13. Tubeless at alloy yung kanyang mags. Stable na rin ito at good sa mga cornering dahil malalaki na rin yung sukat ng kanyang mga gulong. Ang suspension nito sa harap ay telescopic fork at twin shock naman sa likod. Naka-disc brake ang harap at likod with ABS at sa kanya namang dimension, ang overall size ng motor na to ay may 1,945 sa kanyang length, 740 naman sa kanyang width at sa kanyang height ay may 1,265 mm. 1,320 mm naman ang kanyang wheelbase at 135 kilograms ang bigat ng motor na to. So sakto lang sa kanyang displacement, kaya madali lang ito imaneho at may isisingit kapag ka-traffic. Gusto ko rin ang ground clearance niya kasi 140 mm na. Kumbaga safe ito sa mga higanteng humps ng Pinas at malulubak na kalsada. Hindi basta-basta sasayad ang ilalim kasi ang 140 mm ay mataas na po yan. Sa kanya namang seat height, nung sinukat natin, sakto lang din sa average height ng mga Pinoy. Ang height natin ay 5'6" kung gusto nyong reference. At hindi tayo nahirapan na abutin ang sahig. Palagay ko, komportable pa rin dito ang may height na 5'4". Malalambot din yung kanyang upuan nung trinay nating upuan. At sa SRP naman ng Bosch SR150 GT ay nagkakahalaga ng 120,000 pesos. At nandito yan sa LGM Antipolo sa harap lang ng Inares. So sa inyong palagay, sulit ba ang Bosch SR150 GT sa kanyang specs at features? Comment nyo nga sa ibaba. Isa sa pinakabagong maxi scooter ng Kymco na pang urban city riding, may ibubuga kaya? Silipin natin ang mabilisan ng kanyang looks, specs, features at kung magkano nga ba ang Kymco Dink S150. Tara! Nandito tayo ngayon sa Binelli Antipolo sa LGM Motorcycle Sales and Service para i-review ang Kymco Dink S150. Nakita natin dito na kararating lang, nakabalot pa, kaya isang mabilisan lang na review to dahil kararating lang ng unit, hindi na natin tatanggalin yung plastic na nakabalot. Let's go! Sa kanyang looks ay maxing-maxi talaga ang datingan, sobrang sporty dahil sa pagka-aggressive ng kanyang datingan. Dito sa unahan may mga deep lining, kumbaga parang makanto siya, may mga sharp edges kaya talagang lumitaw yung pagka-sporty ng motor na to. Napaka-minimalist lang din kasi wala siyang decals. Una nyo talagang mapapansin sa kanilang mga motor ay talagang halos minimalist lang talaga at walang masyadong decals kahit na anong motor nila. Dito sa kanyang windshield na parang tinted or black ay may logo lang ng Kymco, letter K, 150 dito sa bandang unahan, sa gilid magkabilaan, TCS dito sa kanyang front fender at 3D emblem naman sa likuran na Dink S. Nabanggit na nga natin yung kanyang windshield, sakto lang ang lapad. Windshield na nakakatulong din sa aerodynamics para naman hindi gaanong nakaka-stress sa biyahe kasi sinasalag nito or nililihis ang hangin na direktang tatama sa ating mga mukha or sa dibdib. Saktong-sakto lang din naman yung laki nito. May mga reflectors dito sa gilid, sa kanyang front fork at dito din sa kanyang rear fender na nakakatulong ito lalo na sa gabi para magkaroon ng visibility lalo na pagka natutukan ng ilaw. Kung familiar kayo sa Dink R150, walang footboard, ito namang Dink S150 ay nilagyan ng gulay board or footboard. Ayos na ayos yan kapag ginamit mo to sa pamalengke. Let's say marami kang pinamili or mga dalahin, pwede mong ilagay dito sa footboard or sa gulay board. May tatlong kulay nga pala yung Dink S150 dito sa Pilipinas. Meron siyang kulay black, kulay gray at ang white na ating nire-review ngayon. Ang positioning ng kanyang mga
mga ilaw ay napaka-sporty, lalo na yung headlight. Meron na ring DRL dito at ang kanyang signal light naman nakahiwalay dito, medyo nandito sa kanyang bandang gilid. Unique na unique yung kanyang looks, pahaba yung kanyang signal light dito sa unahan. Sa likuran naman makikita natin yung kanyang tail light, medyo malaki siya, na aakalain mong naka-assembly yung kanyang signal light dito pero nakahiwalay pa rin yung kanyang mga signal light. Para sa akin, goods na rin tong kanyang upuan dahil medyo malalim ang part ng para sa riders para kung sakaling bigla kang nagpreno ay hindi ka aabante sa pinakaunahan. Sakto lang din yung lambot ng kanyang cushion. So solid din yung kanyang grab bar, maganda din. Unique dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong grab bar. At yung napansin ko din dito sa kanyang side mirror, akala mo aftermarket na dahil napakasolido ng kanyang stem. Ganda ng datingan, no? Pero stock lang po yan na side mirror. Sa kanya namang engine specs, meron siyang engine displacement na 149.8cc to be exact, single cylinder, single overhead cam, at liquid cooled na maganda ang performance sa long ride. Hindi kayo basta-basta mag-overheat yung makina. 4-stroke, 4 valves, at syempre naka-FI na rin. Meron siyang maximum power na 14.7 horsepower at 8,500 RPM at torque naman na 13.2 Nm at 6,500 RPM. All LED na nga rin pala yung kanyang mga ilaw, magmula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga winkers. Naka-LCD display na rin ang kanyang panel at lahat naman ng mga importante at pangunahing information, mga indicator na kailangan ng isang rider ay nakapaloob na dito or makikita na natin dito. At napansin ko din na adjustable yung kanyang brake lever dito, parang meron siyang selector. At dito naman sa pinakagitna, makikita natin, meron kasi siyang takip. Hindi mo akalain na nandito yung kanyang USB ready na charging port. Hindi ka matatakot na malobat ka, lalo na kapag nasa malayong biyahe ka. Dahil pwedeng-pwede ka na ditong mag-charge in an instant. Ilagay mo lang dito sa kanyang bulsa, dito sa unahan yung ating mga phone at okay na yan. Makakapag-charge ka na ng maayos. Keyless na rin pala ang scooter na to. Syempre, naka-TCS yan or traction control system. Dagdag sa safety. Ito yung features na kapag dumaan tayo sa madulas, mabuhangin o basang daan, ay hindi tayo basta-basta madudulas o maaksidente dahil automatic na isasabay pa rin ito ang ikot ng gulong sa hulihan proportion sa ikot ng gulong sa unahan para iwas talaga sa aksidente. Sa kanyang brake, syempre, naka dual channel ABS ito, kaya no worries tayo. Pag napiga natin na malakas ang ating mga preno, hindi ito basta-basta maglalak. Talagang iwas tayo dito sa disgrasya, dagdag sa safety ng motor at syempre sa mga driver na rin. Napaka-solid na nun dahil dati mga big bike lang merong ganitong klaseng features. Ngayon, nilagay na nila kahit sa mga scooter. At meron din siyang emergency brake warning na kapag ka naman bigla kang nagpreno dahil may hindi inaasahang paghinto ng sasakyan sa unahan mo, ay automatic na magbi-blink ang signal light sa likod para magbigay ng warning sa mga sasakyan na nasa likuran para maiwasan din na bumunggo yung nasa likuran natin. At syempre may malawak siyang underseat compartment na kasya for sure dito yung half face na helmet. Siguro kung may magkakasya man na full face na helmet dito ay nakadepende na lang sa size, na okay lang din naman kung hindi magkasya yung full face na helmet dahil meron din naman siyang helmet hook na pwede nating pagsabitan ng mga helmet. Sa kanyang mga brakes, kung makikita natin, ayan, sa kanyang front, naka-disc brake. Sa likuran, naka-disc brake din na equip na ng ABS. Sa kanyang suspension, dito sa unahan ay naka-telescopic fork at sa likuran naman ay dual shock absorber. Ang sukat ng gulong sa unahan may 120/70 by 13 at sa likod naman ay 130/70 by 13. So may kalaparan na rin ito. Proportion na proportion yung sukat ng kanyang gulong sa body structure niya, kumbaga hindi alangan. Dahil maxi scooter to, malaki yung motor, medyo malapad, kaya bagay yung mga ganito kalapad din ang mga gulong. Sa kanya namang seat height, meron siyang 783 mm, sakto lang sa height natin na 5'6" nung sinukat natin, pinupuan natin, hindi naman tayo nahirapan na i-maniobra. Siguro sa mga 5'4", kayang-kaya pa to. At meron naman siyang wheelbase na 1,374. So sa inyong palagay, okay na okay ba yung specs at mga features ng Kymco Dink S150 kumpara sa mga iba pang naiisip natin na motor? Comment nyo nga sa ibaba. At sa SRP naman ng Kymco Dink S150 ngayong taon ay meron siyang 142,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang mga specs, features? So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.